Hello, mga kababayan. Kayo po tatanungin ko kung anong masasabi nyo sa balak ni Willie Rebillame na pagtakbo bilang senador. May mga nanonood ba sa atin dito na fans ni Willie Rebillame? Mga kababayan, kayo ang tatanungin ko. Iboboto nyo pa si Willie Rebillame bilang senador? Well, kung meron tayo dyan na mga nanunood, viewers na hindi marunong pumili, kagaya nung mga bumoto kay Robin Padilla, kasi ito magiging Robin Padilla 2.0 ito si Willie. Pero doon po sa mga matatalino, alam ko na mayroon dyan nanonood na matatalino, yung marunong tumingin ng mga tao na karapat-dapat na pumupo dyan sa Senado. Kung ako po tatanungin, never kong iboboto yan. Kasi, panibagong Robin Padilla. Baka nga mas malala pa yan, mga kababayan Tingin ko lang po, baka mas malala pa yan kay Robin. Alam niyo kung bakit? Si Robin, ang yabang ni Robin, sa pananalita lang, yung tono, yung pasiga-siga, pabida, pasikat, pero parang hindi naman nagyayabang. Ano lang, yung parang lasing at parang nasa kanto lang nakikipaghuntahan kung magsalita. Pero kahit papano, parang hindi naman po siya mayabang na masungit kung ikukumpara mo kay Willie Rebillame, no? Pero ito pong si Willie parang, well, hindi naman ako masyadong nanonood sa show niya, yung Wawawi. Pero batay dun sa mga naririnig ko, at saka minsan, napasadahan ko rin, napanood ko rin, siyempre, for curiosity. Pero hindi naman ako yung talagang sumusubaybay na fan. May, ano nga po talaga, medyo mayabang, medyo masakit magsalita. Mabait lang siya makipag-usap doon kay kay PRRD. Doon, nung nandoon sila sa prayer rally kuno, doon sa Davao, sobrang magalang siya at talaga pong respetado niya talaga si Duterte. Matagal na daw sila magkaibigan yan At sinabi nga niya po doon, noon po, bumilib ako dyan kay Willie noong 2022 na pinatatakbo siya, ini-invite siya ni PRRD na tumakbo na senador. Na sabi nga niya, anong gagawin ko dyan? Di naman ako marunong mag-English. Alam mo naman, English ang salita dyan. At saka hindi ako marunong sa batas. Wala akong alam, wala akong maiambag. Doon po bumilib ako sa kanya. Pero nga this time, inanunsyo na niya na handa na raw siya. Handa na siyang tumakbo bilang senador. At ang masama pa doon, sinabi pa niya na kahit anong ipag-utos ni Duterte, susunod siya. At saka kung itrato niya si Duterte, para bang siya pa rin ang pangulo sa ngayon. Ewan ko ba dito sa mga hindi mo maintindihan ang mga utak ng mga ito. Sobrang bilib nila kay Duterte.
Bilib na bilib. Maintindihan. Kung anong kinabibiliban ng mga ito. Ngayon naman, doon sa prayer rally sa Cebu, nung, kailan ba yun? Nung February 25. Doon, medyo iba siya. Kaysa doon sa Davao, medyo magalang siya eh. Magalang siya sa Davao. Pero dito sa Cebu, para siyang para siyang nasa kanyang game show, doon sa wawawin niya, yung asta niya. Makitaan mo na naman siya doon ng kayabangan eh. Magsalita pa siya doon ng kaya kayo hindi umaasenso kasi hindi kayo marunong makinig. Teka muna. Porke ba mayaman ka na ngayon? Sabihan mo na kaya hindi umaasenso yung mga nandoon kasi ayaw makinig. Dahil ipinapapatay niya yung ilaw. Umasenso ka lang. Kaya daw hindi umasenso. Sinwerte ka lang. Alam mo, ang pag-asenso kasi dito sa mundo, hindi lang naman yan sa sipag, tiyaga. Aminin natin sa hindi, may kasama talagang swerte yan eh. Kasi marami tayong nakikitang tao na halos itanim na yung ulo sa lupa, sa kakatrabaho, hindi umaasenso. May pangarap din yan. May pangarap, nagtsatsaga, masipag din, pero parang may humaharang, parating inaabutan ng malas. 'Di ba? May ganon. Parang hindi nakikisama ba yung kapalaran? 'Di ba? May nakaka-relate ba? Kasi may kakambal na swerte din yan eh. Kung talagang hindi para sa iyo, hindi talaga ibibigay sa iyo eh. Kahit gaano pang kakapangarap, kahit gaano mo nagmamasipag. Sabi nga, kung hindi talaga ukol, hindi bubukol. Kahit na pangarap mo, kung nga eh, nung bata pa ako pangarap ko mag-artista. Umabot na ako sa ganitong edad eh. Hindi ko naman napasok ang showbiz. Siguro ko naman eh, may talent din ako. Nakailang subok din ako. Laging may humaharang. Laging may nangingialam. Mayroong mga hindi sumusuporta. Parang ganon. Lumabas na yung litrato ko nun sa mga dyaryo eh. Mayroon lang may mga buwisit. Kasi kung talagang para sa akin yung showbiz, di nakapasok sana ako. Siguro nga hindi akin. May pangarap ako. Nagsubok naman ako. Kaso parang walang support from no support from anywhere. Imbis na support, harang. Laging may nangaharang. Anyway, so ito nga po, sa palagay nyo ba, imagine, let's visualize, halimbawang nasa Senado na nga, dahil yan sigurado mananalo yan eh, pag tumakbo yan eh. 99% yan mananalo yan. Dahil nga sikat. Marami raw natulungan. Alam naman natin yung mga butante nating Pilipino eh, 'di ba? Pero alam nyo, ang boboto diyan kay Willie, for sure, bobotante yan. Yung mga same people na bumoto kay Robin Padilla, kay Bong Revilla, yung mga ganon. Pero alam nyo, yung mga bumoto kay Robin Padilla, mayroon din namang mga hindi bobotante, mayroong mga intelihente rin na parang napaniwala lang na dahil during the campaign, si Robin, mabait noon, yung down to earth siya,
Parang nakakagiliwan ba? Tapos yung maraming bumoto na hindi naman bobotante, nabudol, napaniwala lang, pero hindi ko binoto yan. Hindi ko talaga binoto yan. Alam nyo, ang karamihan sa binoto ko na senador, yung mga hindi kilala. Mga hindi po kilala. Na talagang hindi nga nanalo. Siguro, hindi naman kandidato si Amy Marcos nun, di ba? Kung kandidato si Amy Marcos nun, naturally boboto ko. Ngayon lang naman si Amy nagkaroon ng tililing eh. Ngayon lang. Kaya sa susunod nga na eleksyon, di ko iboboto yan eh. So ito, ang mga binoto ko po talaga noon, mga taong hindi kilala. Dahil gusto ko pong subukan. Kasi yung mga taong yon, yung mga kumandidatong yon, for sure, para sa akin, may mga talento yon. Para sa akin, yun ang mga mas qualified. Kaysa dito sa mga pabalik-balik na yan sa Senado, lalo na itong mga artista. Hindi ko maalala kung sinong ibinuto ko dyan sa mga datihan na yan eh. Parang wala eh. Alala ko yung isang ibinuto ko noon, yung apelido niya, hindi ko makalimutan kasi ang apelido niya, Afwang. Oh, Afwang. Basta, lahat na binoto ko noon, mga taong hindi kilala. Dahil gusto kong masubukan. Dahil itong mga pabalik-balik dyan, subok na sila eh. Hindi ba, mga kababayan? Subok na natin na walang kwenta. Mga wala namang magawa. Lalo pa ngayon, itong Senado sa ngayon, yung mga nandiyan dyan ngayon, mga walang kakwenta-kwenta. Mga mga traidor sa bayan ang nandiyan dyan. Lahat na nandyan, traidor sa bayan. Alam niyo kung bakit? Itong si Risa Hontiveros nga eh, bilib ako sa kanya. Dito lang sa kaso ni Kibuloy. Pero sa ibang bagay, hindi na. Lalo na dito sa charter chains na nangihikayat pa siya ng ibang mga kasamang senador na huwag bumoto. Oh, dyan ayaw ko sa kanya dyan. At hindi ko yan binoto si Risa. Kasi makakaliwa yan eh. Tingnan mo doon sa EDSA. Nandoon siya eh. Ayaw ko po sa Pilipino, lalo na sa mga kumakandidato na anti-Marcos. Ayaw ko. Ayaw ko ng anti-Marcos. Mga bulag. Itong si Willie Rebillame, since ito ay pro-Duterte, hindi ko sure kung anti-Marcos ito. Pero sa ngayon, siguro ko, anti-Marcos yan. Dahil nga, alam natin sa ngayon na yung Duterte, yung DDS, ay anti-Marcos. Kung mismong kapatid nga eh, anti-Marcos eh. Marcos na mismong apelido, pero anti-Marcos. Diba? Anti-BBM. Hindi ko maintindihan kung bakit itong si Willie Rebillame eh hangang-hanga kay Digong Duterte. Bakit Willie? Bakit bilib na bilib ka dyan? Hindi mo mga kababayan magets kung bakit eh. Alam na alam natin na ang stand niyan dyan sa West Philippine Sea issue. Maka-China yan. Tapos ngayon sasabihin ni Willie na kahit anong iutos, ano man na ipag-utos ni Digong sa kanya, susundin niya. So, ibig sabihin, kapag nagkabutuhan halimbawa, na go for China, mag-go for China siya. Di ba? Hindi ko po maabot, hindi ko maarok ang mga utak nitong mga nasa Senado sa ngayon.
Ngayon, nilalahat ko na silang lahat. Mga ano ito eh. Mga anti-Pilipino to eh. Lahat na yan. Lahat sila. Si Risa, very active siya dyan sa mga kaso ng kulto, lalo na itong kay Kibuloy, kasi nga, high profile. Well, naniniwala naman ako na nasa side siya ng biktima. Pero, I suppose na it is more on pasikat. Dahil may intention, may ambition din niya na tumakbo sa 2028 eh. More on pasikat yan. Kasi kung talaga maka-Pilipino yan si Risa, di sana lahat ng ikabubuti ng Pilipino, ng Pilipinas, go siya. Hindi ko maintindihan kung bakit kontrang-kontra sila sa economic provisions eh. Na yan ang magbibigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Lumayo na naman ako. Balik tayo kay Willie. So mga kababayan, gugustuhin ba natin na magkaroon ulit ng taga-showbiz ulit na walang utak? Dadagdagan pa natin ng clown dyan? Mga tribo ni Robin Padilla? My God. Kapag si Willie Revillame ay napasok dyan sa Senado, na for sure makakapasok, ano ba sa palagay nyo magiging itsura ng Senado natin? Philippine Senate? Katawa-tawa. Katawa-tawa, walang kakwenta-kwenta, low quality. Kumbaga sa merchandise, made in China. Kasi mga maka-China yan eh. Mga made in China yan. Kaya kayo mga kababayan, pwede ba? Kahit na alam natin maraming boboto dyan, sana naman yung mga matatalino dyan na mga nanonood, siguro ang papel na magagawa natin eh, ikalat naman natin na sa mga kakilala, sa mga kapamilya, mga kaibigan na huwag itong iboboto si Willie Revillame. Dahil panibagong disgrasya ito sa bansa natin, Senado. Hindi ba? Naku, tapusin ko na nga mga kababayan, ang ingay-ingay nitong mga aso eh. Ano kasi eh, nag-hit season sila eh. Okay, sige mga kababayan, ang ingay-ingay. Thank you for watching na lang. Thank you for watching and see you. Peace.